Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan. Komentuhan po natin. Ito po, may magandang balita po ito. Ito po yung magandang balita kung ito po ay talagang mangyayari po at talagang mapapalaya po ang dating Pangulong Duterte at hindi po siya makukulong. Kung sana po i-accept po ng Netherlands, dahil daw po sa Netherlands ay may batas daw po mga kababayan. May batas daw po sa Netherlands na bawal na raw pong ikulong o makulong ang isang tao sa kanilang bansa kung ito po ay merong edad na 80 anyos. Alam naman po natin ang dating Pangulong Duterte ay 80 anyos na po. Dahil meron daw pong batas sila na yung tinatawag na equal protection of the law. Of the laws, equal protection of the laws. Ipapaliwanag po ni Attorney Harry Roque yung ibig sabihin po ng equal protection of the laws, mga tambay. Pakinggan po natin si Attorney Roque at komentuhan po natin. Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga-Netherlands, itago natin siya sa pangalang, gusto mo ba magpakilala? Dulce. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan. Na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas neto dahil kung may ganyan talaga, pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it violates yung equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Eh bakit ang Dutch na 80 anyos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? So yan ay additional na karagdagan natin, no? Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Well, anyway. Yan po mga tambay. Yan po, napakaganda pong isang balita po yan para po sa atin at ganun din po kay dating Pangulong Duterte, mga tambay, na sana po i-accept po ng Dutch o ng Netherlands yung kanilang rules, mga tambay, na sana po ay katigan po at mapalaya po ang dating Pangulong Duterte dahil kung ito po ay kakatigan ng Netherlands yung kanilang rules na para po doon po sa sinasabi ni Attorney Roque na yung equal protection of the laws, talagang yung 80 years old ay papasok po yan. Dahil nga naman, ang dating Pangulong Duterte ay katulad din po na meron pong edad na 80 anyos, yung pinapayagan po nila sa kanilang bansa na ito ay mapalaya kahit po ito may mga kaso na at talagang nalitis na ito. Di ba? Dahil nga po, hindi na nga po ikukulong Katulad po ni dating Pangulong Duterte. Dahil alam naman po natin, hindi naman po tayo tanga, bobo at gago kung ano po ang ginawa talagang pamumulitika sa dating Pangulong Duterte. Grabe po ang ginawa pong demolition job sa kanya. Bakit ko po nasabi? Di po ba? Dahil po, meron na pong nangyari po sa atin yung mga edad. Yung edad, di po ba? Nakita niyo po pagka may mga edad na po sa atin, katulad po ni Manong Johnny, si Juan Ponce Enrile. Di po ba naakusahan po yan? Di ba? Ng korupsyon noong mga panahon po ni Pinoy. Di ba? Doon sa kumalat at nag-leak na yung I think ano po ba yon? Parang si Napoles. Di ba? Yung korupsyon. Di po ba? Yung involved na Napoles. Di ba? Na talagang yung mga pondo ay inilalagay po sa mga modus o bogus na ahensya nitong ni Napoles, di ba? At nakasama po si Manong Johnny diyan. At nakulong pa nga po diyan, di ba? Sila Senator Jinggoy, Senator Estrada. Pero pinalaya po ng korte. Di ba? Pinalaya po ng korte natin
ang Manong Johnny dahil nga po sa kanyang edad. Di po ba? Dahil po siya nung mga panahon na yun ay 80 na rin po yata mahigit nung panahon po ni Pinoy ang presidente. At ganun din po ang nangyari nung panahon po ni dating Pangulong Estrada. Di ba? Si dating Pangulong Estrada hindi po ikinulong. Hindi po siya ikinulong dahil sa kanyang edad. Di ba? Nasa talagang sa kulungan. Saan po siya ikinulong? Binigyan po siya ng proteksyon ng gobyerno. Saan po siya kinulong? House arrest. Di ba? Sa kanyang farm. Di ba? Sa napakaganda niyang farm. Di po ba? Saan po ba yung farm ni Erap na maganda? Doon po siya na house arrest eh. Di po ba? Sa Rizal po yata yun, o probinsya ng Rizal, kung hindi nakakamalian yung lingkod. Di po ba? Kaya nga po masyado po pinulitika ang dating Pangulong Duterte sa kabila ng kanyang edad. Hindi po siya na proteksyonan. Mas pinoroteksyonan po ng ating itong pumasok na binagoongang gobyerno na tinatawag po ng bagong binagoongan o binagoongan. Di po ba? Nakita po natin yung ginawa nila nung panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, di ba, mga presidente, may proteksyon yung mga may edad. Pero pagpasok po nitong binagoongan na ito, sa pamamagitan po ng gobyerno po ng binagoongan, sa pamumuno po ng ating Pangulong Marcos, ano po ang ginawa sa isang Pangulo na naglingkod po ng napakaganda, pinagkakatiwalaan ng majority ng Pilipino. Di po ba? Nasa kanya ang approval at trust rate, ang trust rating ng Pilipino. Mula umpisa ng kanyang panunungkulan at hanggang siya ay makatapos ng kanyang termino, hindi po bumaba sa 70 plus hanggang 80 plus approval at trust rating na nakuha niya. Hindi po katulad sa panahon po natin ngayon. Magtatatlong taon pa lang siyang namumuno. Ano po ang binigay po ng paglilingkod sa atin ng Pangulong Marcos? Bagsak. 25%. Pinaka-worst. History. Sa lahat na naging presidente, siya po ang lagapak sa kanyang approval at trust rating. Yun po yung ginawa po nila na napakapangit, napakasamang tingnan sa mga Pilipino. Hindi makatao. Di ba? Mas pinaboran mo yung mga makakaliwang grupo yata, grupo ng CPP, NPA, NDF, mas pinaboran mo sila. Mas pinaboran mo itong mga sinasabing kalaban, lumalaban at sumisira sa ating bansa, sa ating lipunan, lalong-lalo ang bisyo ng pulburon. Di ba? Trabaho kasi ng Pangulo na protektahan mo ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo sa bisyo, sa krimen, mga terorista, korupsyon, mga narco-politics. Di ba? Masasamang mga eskalawag na pulis. Protektahan mo yan bilang ikaw ay Pangulo. Ginawa po yan ng isang Pangulo. Di po ba? Kaya nga po napakataas po ng kanyang rating, approval at trust rating sa mga Pilipino dahil po nagampanan niya yung kailangan pong gawin, proteksyon ng mga Pilipino sa loob ng 6 na taon. Pero di po ba? Ano po ginawa nila? Pinulitika nila. Demolition job. Dahil nga po sa kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Dahil napakalakas po kasi ng mga Duterte pagdating sa tao. Dahil pinakita po kasi ng Duterte yung tunay na paglilingkod. Ano po ba ang klase ang paglilingkod na dapat ibigay ng isang lingkod bayan, isang Pangulo sa mga Pilipino bilang sila ay trabahante ng mga ito? Ano po? Solusyonan mo ang mga problema. Di po ba? Kalabanin mo ang mga korap. Di po ba? Pati mga oligarko kinalaban niya. Siningil niya ng buwis. Napakarami po mga oligarko sa ating bansa nang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Bilyon-bilyon nasingil ng Pangulong Duterte nung panahon niya. Nakapagbayad sila. At yan po'y saksim buhay tayo. Di po ba? Lalong-lalo na'y nangunguna na napakaraming utang sa kanilang taxes. Philippine Airlines, Lucio Tan. Di po ba? At marami pang iba. At yung Pangulo po natin ng bansa ay meron din po siyang issue ng hindi pagbabayad ng estate tax. Di po ba? Napakaraming pera po. Billion po. 200 plus billion po yata ang utang ng estate tax po ng pamilya Marcos.
Yan po ay meron po yan, pumutok po sa balita yan at pinasisingil din po yan nung bago po bumaba sa pwesto ang Pangulong Duterte. Di po ba? Yung dating Pangulong Duterte, pinasisingil niya po yan sa BIR, yung estate tax. Di ba? Ang tanong, nasingil kaya ng BIR yung estate tax na sinasabi po sa pamilya Marcos? Di po ba? Nasingit lang po natin. Pero dito po sa sinasabi ni Atty. Roque, sana po katigan po ito ng DADS ng Netherlands government. Ito pong sinasabi po na sana po talagang maging equal protection of the laws ang pumabor po sana ito sa dating Pangulong Duterte na siya po ay mapalaya. Pwede naman po siyang litisin. Litisin siya dahil meron po siyang hearing. I think September pa yata ang kanyang hearing, di ba? Pero palayain mo. Huwag mo ikulong dahil meron po pala kayong rules diyan sa Netherlands. Kaya sana po ay katigan po ito ng Netherlands o ng Dutch government. Ito pong kanila pong rules. Ito pong yung 80 years old ay hindi ka na po ikukulong pagka ikaw po ay tumungtong sa edad na 80 years old. Hindi ka na nila ikukulong sa kanilang bansa dahil yan ay kanilang batas o rules. Sana po yung sinatawag na equal protection of the laws. Sana po ay pwede po yan at katigan po ang dating Pangulong Duterte. Maganda pong balita yan. At kakausapin din daw po ni Atty. Roque, ni Harry Roque, ang mga abogado po na sila Nicolas Kaufman. At siyempre po ang dating Pangulong Duterte ay babalitaan din po niya ni Atty. Roque yung kanyang natuklasan na sinasabi po na itong ating kababayan ang nagsabi kay Atty. Roque na pinangalanan pa yata niyan Dulce. Mga tambay, maraming po salamat sa ating mga kababayan na nahandyan po sa Netherlands. Mga talagang nag-for good na po yata o nakatira na po dyan at isang mga residential na po yata sila ng Netherlands, mga tambay. Napakaganda pong balita yan. Dahil po nga, yung sinasabi nga po natin mga kababayan, nangyari po mismo kasi sa ating bansa mismo. Yung mga may edad, yung mga matatanda, katulad nga po yung sinasabi ko, si Enrile, si Manong Johnny, hindi na po ikinulong. Si dating Pangulong Erap Estrada, ikinulong man, pero may binigyan pa rin ng proteksyon ni Pangulong Gloria Arroyo nung panahon niya. Ipina-house arrest niya lang sa kanyang farm o sa kanyang bakasyunan. Di po ba? Doon nga po sa Rizal yata. Di po ba? Kaya grabe po ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Yung pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, napakaraming ginawang proyekto, napakaraming ginawang programa, napakaraming ginawang pagbabago sa bansa, lalong-lalo na yung mga korupsyon at yung mga hindi nagbabayad ng mga oligarko ay nasingil niya. Yung ibang hindi nagbayad ay naipasarapan niya. Katulad ng ABS-CBN na napakarami rin pong issue ng hindi pagbabayad ng buwis. Kaya nga po hindi na nabigyan ng prangkisa. Di po ba? Ganun po ang ginawa. Si dating Pangulong Duterte lang po ang kumalaban sa mga oligarko. Di po ba? Dahil halos po pala sila ngayon ay puro oligarko. Oligarko po pala sila ngayon. Sa nakikita po natin di umano, halos lahat po. Kasama po yata ang mga politiko di umano sa pagiging oligarko. Magkakasama po yata sila sa mga negosyo yata. Mga stockholder din po kaya di umano ang mga politiko natin, lalong-lalo sa Luzon. Kasama kaya sila? Tuta kaya sila ng mga oligarko? Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil nga po kasama po yata sa nagpabagsak mga oligarko na nasagasaan. Nagkampi-kampi po yata. Dahil nga nasagasaan ni dating Pangulong Duterte ang mga oligarko, mga drug lord, komunista, makakaliwang grupo, ay nasagasaan niya lahat yan sa kanyang napakagandang programa, di ba, na ibinigay sa taong bayan dahil siya po ay makabayan. Di po ba? Kaya nga lang po, nung pumasok po ang binagoongang Pilipinas na sinasabi nila, mukhang oligarko rin po yata ang nagpapatakbo. Di kaya ng ating bansa. Kaya po pinapasok at nagkampi-kampi yata silang lahat. Di umano. Yung sinasabi po natin para pagplanuhan po
na ang isang 80 anyos ay ipatapon at ipamigay sa banyaga kahit napakaraming paglabag sa batas. Dahil mayroon po nagpapatotoo dyan at lagi kong sinasabi, isang former Supreme Court Justice na si Ascuna ang nagpatotoo na napakaraming nilabag na batas dahil sa maling pag-aresto at maling proseso na ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Hindi nakakuha ng due process. Di po ba? Pati ang ating soberenya ay nilagay po sa kahihiyan dahil mismo, ibalik tanaw lang po natin, mismo ang ating gobyerno ang humuli at naghatid pa, itapon mismong ating bansa, ay hindi binigyan ng proteksyon ng isang 80 anyos na Pangulo. Mismong ikaw na gobyerno, ikaw Pangulo, ang nagpadakip at ikaw pa mismo ang nagpahatid mismo sa mga dayuhan. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Yung pagkakaiba ng panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, yung mga matatanda, nabigyan pa ng special treatment. Isang Manong Johnny, hindi na ikinulong. Si Erap, ikinulong man, nasa kanyang farm, house arrest. Diba? Si Gloria, diba? Nakulong din po si Gloria nung panahon ni Pinoy. Ano po ang ginawa kay Gloria bilang presidente? Ano po? Hospital arrest habang nililitis ang kanyang mga kaso. Di ba? Sa Pilipinas nilitis. Pero ang dating Pangulong Duterte, pinatapon mo. Wala ka man lang binigay na proteksyon. Sa kabila ng napakaraming binigay sa inyong pabor, pati ang inyong magulang ay naipalibing, nabigyan ng karangalan, nabigyan ng gun salute sa libingan ng mga bayani. Biruin mo yun? Ganun lang po ang nangyari. Yung utang na loob. Wag na natin ilagay sa utang na loob. Yung maibalik ka lang sa pwesto. Matulungan ka na isang Vice President Sara Duterte. Nasamahan ka dahil hindi ka nga manalo. Dahil hindi mo nga kayang talunin sa halalan ng isang Vice President, Leni Robredo. Dahil tinalo ka na nga niyan sa pagiging Vice President nung panahon na kayo'y magkatunggali. Talo ka. Kaya nga po, niligawan nila si BP. Niligawan na mag-ate. Di ba? Pero, talagang ganun eh. Ganun po kasi silang tumanaw ng utang na loob. Mas importante po kasi sa kanila ang kapangyarihan. Mas importante sa kanila ang sinasabi ng Vice President, kapangyarihan, pera, at may bonus pa raw pulburon. Yan ang sinasabi ng Vice President eh. Nung makabalik na sa kanila, ang lahat na sinasabi ng Vice President, kapangyarihan, may pera, may bonus pang pulburon, wala na. Lahat ng ginawa mong pabor sa kanila ay wala na yon. Hindi na. Wala na utang-utang na loob. Mas importante sa kanila ang kapangyarihan. Pera. Pulburon. Di umano, mga kabayan. Kaya po ito mga tambay, isama po natin sa dasal. Napakagandang balita po ito. Isama po natin sa dasal na sana po ay katigan at pagbigyan po sana ng Dutch government o itong Netherlands government, ang dating Pangulong Duterte, dito po sa kanilang rules o yung sinasabi po na 80 years old ay exempted na po at hindi na po ikinukulong sa kanilang bansa. Sana po makakuha po at katigan po at makakuha po ng equal protection of the laws ang dating Pangulong Duterte. At yan po sana ay katigan po ang ating dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa dasal at panalangin mga tambay. Yung sinasabi naman po na ikinaso ng karamihan ay komunista yata, mga kaliwang grupo, na sinasabi nilang 30,000, yung sinasabing pinatay daw po, ginurgor nung EJK, ng War on Drugs, yung sinasabing crimes against humanity, na sinasabi nila, napakarami po yan, 30,000 po yata yan, o 32,000, ay hindi po kapanipaniwala yan, mga kababayan. Kaya po kung tama lang po at nag-iisip at hindi po na politika yan, basura na po yung kaso na yan mga tambay. 32,000 mahigit ang ipinagmamalaki nyo at yan ay ikinalat nyo sa buong mundo gamit ang media at gamit pa si Maria Ressa. At mismo po ang dating Vice President ay ganun din po, nagpapakalat, sila Trillanes, sila De Lima,
sila Hontiveros at marami pang iba, ang mga liberal, ang mga pink, ang mga dilaw, di umano, lahat sila ay nagpakalat na ganyan karami ang chinugi daw po ng war on drugs. Pero 42 counts lang po. 42 o 43 counts of ang isinampa po nila na kaso. 42 o 43 lang po cases ang ikinaso nila. Biruin mo po yun. Nasaan yung 32,000? Kaya nga po, kung hindi po talaga ito pinulitika at hindi po kasabwat di umano ang gobyerno, basura po ito eh. Dahil binasura po ito eh. Dahil nagsampa na po sila. Ang human rights po ay nagsampa na po sa Korte Suprema. Dito po sa issue na ito. Ibinasura po eh. Kasi trabaho ng Pangulo yun. Dahil ito'y masama. Masamang bisyo ito. Di po ba? Trabaho ng Pangulo yan. Na protektahan mo yung matitinong tao. Dahil ayaw nila magbago. Di po ba? Karamihan po dyan eh, yung biktima dyan, mga nililinis po yan ng mga narco-politics. Mga kapulisan na mga eskalawag na ginawang negosyo yan, yung pulburon. Sila mismo ang naglinis, mga katambay, dahil ayaw po nilang, yung kanilang issue, yung ayaw nilang yan umalingasaw ang kanilang masamang gawain. Di po ba, mga kabayan? Kaya sana po, mga tambay, kaya kung mag-iisip ka lang, yung ginawa ng gobyerno natin ngayon, talagang hindi, napakahirap pong, napakahirap. Kaya nga po, bagsak na bagsak ang tiwala ng Pilipino eh. Bagsak na bagsak po ang approval at trust rating ng Pangulong Marcos sa ginawa niya pong ito. Napakarami na pong issue ng pamahalaan, lalo sa korupsyon at pamumulitika. Dinagdagan mo pa ng ganitong pagtitrador at paghuhudas. Di po ba? Tapos, kinasabwat ka pa yata ng mga makakaliwa di umano. Di po ba? Hindi ka katanggap-tanggap sa mga Pilipino niyan. Dahil nga yung sinasabi nga po natin, paano ka tatanggapin ng mga Pilipino? Mas pinagkakatiwalaan sa iyo yan. Ikaw nga, 25% na lang approval at trust rating mo. Samantalang yung pinulitikan nyo, hindi bumababa sa 80% ang kanyang approval at trust rating, ang trust rating niya sa mga Pilipino. Nakita nyo po yung tiwala, yung pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo sa Pangulo ngayon, na lagapak. Siya na ang pinaka-worst pagdating sa sinasabing survey, 25%. Tinalo pa siya ni Gloria na 30%. Di po ba? Kaya nga po yung nangyayari po ngayon, never po makakalimutan yan. History po yan. History po ng ating bansa na meron po tayong naging presidente. Unang-una po, may issue po ng pulburon. May issue po na gumagamit ng pulburon daw. Tapos, history pa rin po niya ito. Yung ginawa niya pong pagtitrador, paghuhudas sa ating soberenya, paghuhudas at pagtitrador sa dating Pangulo, mga kabayan. At history po niya yan. At history rin po niya na yung napaaganda po at napaagaling niya tumanaw ng utang na loob. Pagka sila po'y nabibigyan ng magandang pabor at tulong. History rin po nila yan na napaaganda po nilang tumanaw ng utang na loob. Di po ba? At history rin po niya yung isang damukal na pamumulitika at isang damukal na issue ng korupsyon. Napakarami pong history ng Pangulong Marcos at ng kanyang administrasyon. Di umano, mga kabayan. Yan po, mga kabayan, bago po tayo magtapos, siyempre po, isama po natin sa panalangin at dalangin na sana po ay maaprubahan at katigan po ng gobyerno po ng Netherlands ang sinasabi po ni Atty. Roque na 80 years old ay exempted na po na makulong. Sana po makalaya po ang dating Pangulong Duterte sa kanyang pagkakapiit diyan sa ICC. At pwede naman po siyang litisin diyan nang hindi nakakulong. Pwede naman po siya mag-check-in sa hotel o kaya magrenta na lang po sila diyan ng isang condo, di ba? O townhouse na doon ang ating Pangulong Duterte na nakakalabas, nakakausap ng mga Pilipino, lalong-lalo na mga kababayan natin sa Netherlands, sa The Hague. Di ba? Huwag na yung katulad ng ginawa nila na talagang wala pa silang pinali na wala pang conviction, hindi pa nakukonvicted, nakakulong na. Talagang ayaw palayain sa edad na 80 anyos at may karamdaman pa ang dating Pangulong Duterte na may alam naman po natin na siya po ay diabetes at maraming mga komplikasyon at yung kanya pong kahinaan at napakahina na po
kanyang kalagayan at nakita po natin talagang kailangan na po siya alalayan. Di ba? Ganun po talaga nakatapat po kasi tayo ng gobyerno na walang awa. Walang awa at hindi pa sumusunod yata sa batas. Wala nang awa, hindi pa sumusunod sa batas. Yata sila mga tambay. Opo, mga tambay, sama po natin sa dalangin at bago po tayo magtapos, shoutout po muna. Marami-rami po tayo sa shoutout. Magiinom muna si Kamanong bago mag-shoutout kasi marami po ito. Ayan po mga kabayan, unahin po natin shoutout. Ang mga nagtitiwala po siyempre at nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa biyaya. Shoutout po kay Kingston 123 ng Hong Kong. At kay Eric Hershio ng Canada, pagalingin po kayo, Sir. Sir Eric Hershio ng Canada, Sir Eric, pagalingin nawa po kayo sa inyong karamdaman sa lalong mabilis. Pagalingin nawa po. At kay Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Diobelin Watanabe ng Japan, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley. Thank you po sa mga biyaya at tiwala. At shoutout po sa ating mga kababayan na nagpapa-shoutout kila Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Saya Nico ng Saitama, Japan, si Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, si Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi, from Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, at Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, si John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denver ng Netherlands, Tisoy Roa, si Dennis Velasco, Rafael de los Santos ng Canada, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction, OFW ng Riyadh ng Tagalaguna, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Haki, Lina Maladil, Amelita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth ng Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma De Asis ng Sarangani Province, Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV ng Macau, si Benquet Handicrafts, ako si Pilam, Salina JN, 8BB, Chad De Guzman, Rosalinda Cortez, Lima Maladil, Joselito Edgar Billan,
Maridel Capuno ng Denver, Colorado, USA, Linda Arsenio, Jing Anciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, Seni Maclay, Lani Paloma ng Italy, Ali Pereira, Dennis Velasco ng Iceland, Lolita Chu, Amiga Vlog, Nimo Dayan, Ricardo De Luna, Rolly Pineda, si Manuel Abug, Nes Biayan, Bibi Del ng Chicago, USA, Jocelyn Peria, Salonga Sakal, Elegio Noronio, Jacinto Villamor ng Cainta Rizal, Pearl Mendoza, Elma Mitchen ng Germany, Tahur Kubamak, Jayar Espuerza, Sausan from UAE, Lina Maladil, Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada, at si Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales, SR Perpi Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Kindosa ng OFW Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, BC Beast, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D ng UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena. Maraming salamat po. Ingatan nawa po. Shoutout po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingat-ingat po mga kababayan. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW natin mga kababayan. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Ingat-ingat po. Ingat-ingat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At huwag din po natin na kalimutan, lagi po natin sana pong isama sa dasal, panalangin na ang ating dating Pangulong Duterte ay makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa at makalaya at madugtungan pa po ng mahabang buhay at kalakasan ang kanya pong buhay mga katambay. Maraming salamat po mga bayan. Ingat-ingat po tayo. Paalam po muna. Sa muli. Bye-bye.